Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nang dahil nga sa magkausap itong si Carlos at si Zoe, ay sinabi dito ni Carlos na dapat magtiwala daw itong si Zoe sa kanya dahil siya ang ama nito. Ang hindi alam dito ni Carlos na nasa likod pala nila si Doktora Enriquez. Habang nag-uusap ang mga ito ay naririnig naman dito ni Doktora Enriquez ang sinabi dito ni Carlos. Kaya nagulat itong si Doktora Enriquez dahil anak pala dito ni Carlos itong si Zoe. Kaya naman pala may kinalaman itong si Zoe sa pagkawala doon ni Lolo Pepe. Kaya naman nung magkita itong si Giselle at RJ doon kila Moira at ni Risa, agad itong umupo doon sa bakanting upuan na may mga pagkain. Agad naman nakita agad dito ni Obeng at nilapitan itong si Moira. Ngunit nagdadalawang isip itong si Giselle kung talaga bang nagsasabi ng totoo itong si Moira dahil nakita niya sa mga pinagkainan na good for 4 na tao daw iyon. Agad naman nagpalusot itong si Moira at sinabi niya na umalis na daw ang mga kaibigan dito ni Moira. Kaya naman agad at tiningnan muli ni Giselle ang pagkain at puro mga seafood nga daw ang nandoon. At hindi naman daw mahilig sa seafood itong si Moira. Kaya nakalusot pa rin ito at naghahanap pa rin ng paraan. Kaya naman umalis na ito at nagpaalam. Ngunit sa hindi naman kalayuan ay nakikinig pala itong si RJ at si Obeng at si Giselle sa pinag-usapan dito ni Risa. At duda nga dito ni Giselle at nasisense niya daw na hindi nagsasabi ng totoo ito. Kaya hindi sila tuloy na umalis. Hinintay nga nila na mapahiram dito ni Giselle ay mapahiram dito ni Risa ng sasakyan itong si Moira dahil puntahan niya daw iyong matanda. Kaya naman unti-unti sinundan nito ni Giselle at ni RJ ang sinasakyan dito ni Moira. Malayo na nga daw ito sa kabiasnan. Kaya naman nagtataka na talaga at nagdududa itong si Giselle na baka tama nga sila na may kinalaman talaga itong si Moira sa pagkawala dito ng kanilang ama. Samantalang doon naman sa bodega ay nakiusap naman itong si Lolo Pepe na magbibigay siya ng 10 milyon dito sa lalaki. Dahil taga-probinsya nga daw ito at nagtatrabaho lamang siya at naghahanap siya ng mapagkakitaan. Nung binanggit niya dito na 10 milyon or titriplihin pa niya ang binigay na sahod dito ni Moira sa kanya. Kaya naman nangako itong si Lolo Pepe na i-deposit agad dito ang kanyang pangako na 10 milyon kapag napatakas siya. Akmang tatakas na sana at tatanggalan na sana ito ng tali ay sakto naman dumating si Baladja. Kaya naman nagtangka itong tumakas si Lolo Pepe kaya agad itong dinala doon sa likod bahay upang magkamot na doon ng mga basura at mga halaman. Noong matumba itong si Lolo Pepe ay agad naman itinutok ni Baladja ang baril dito sa matanda. Ngunit biglaan naman dumating din itong si Moira. Wala silang kaalam-alam na may mga pulis na pala na nakasunod dito sa kanila. Mahuhuli kaya nila itong si Baladja at mailigtas kaya itong si Lolo Pepe. Samantalang, labis naman na kinakabahan itong si Giselle at RJ dahil baka kung ano ang ginawa ni Moira dito. Kaya naman dito natin aabangan ang mga susunod na magaganap bukas dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat sa inyong pagtutok at